Okay guys, nandito tayo sa Victoria Oriental Mindoro. Ang gagawin natin is turbo cleaning. Then i-scan muna natin kasi may complaint si sir dati. Sir, okay na ba yun? Anong naging problema? Hindi yung sabi nyo na yung una pa, yung sinabi nyo noon. Ay, yung sa ano, pagka nainitan siya, ayun, check engine. Tapos, hindi nalamig yung aircon, bagsak ang temperature. hanggang ngayon ganun pa rin. Sige, tignan natin yon. Ito kuya, pwede nang tanggalin yung upuan. Diyan tayo magbabaklas eh. Ito pwede po ugutin lahat, May tornilyo ata yun dyan sa ano. 14 ata to yun. 14 ka na. Yeah, sakit. Kaya, mabigyan tayo ganun. Kasama natin. Hindi nawala yun sa battery. Malapit ka agad, no? Bukas ano kami sir eh. Sa Bulalako kami. Kailan nga kayo sir nagpa-EGR cleaning noon? 120. May isang taon na ba yun? Wala pa no? Taon na talaga yung lumayas. Bilis eh no? 187 na agad. Layas yung banil. Hataw sa biyahe din eh. Yan yung battery niya. Yung battery niya sir may isang taon na. Wala pa naman. Wala pa ano. Malapit na yung ano nyo. Malapit-lapit na mag-isang taon. Yung sa alternator nyo malapit na. Lalaanan na yan. Lapit-lapit na rin. Yan. Okay naman yung battery. Okay guys, dito yung turbo side nya. Tanggalin natin yung cover and then itong hose para magkaroon tayo ng access. Tataas din to para log sa ilalim. Ayan guys, nabaklas na natin itong turbo. Yan, madumi na talaga. Yung dating hatak nya nawawala dahil imbis na maganda yung freewheeling ng impeller at turbine, nababawasan. Ang dating 18,000 rpm nagiging 12,000 rpm na lang dahil yan material. Then yan, disassemble na natin. Is at 8 lang madalas ang tornilyo niya at 12. At papakita natin kung gaano siya kalinis mamaya. Yan ang isang nagiging cause ng low power. Minsan itong actuator nagkakaproblema kaya nagkakaroon ng low power na kapag hindi siya nagbubos na maganda dahil malfunctioning yung kanyang actuator. Ayan, sa pag-disassemble ng turbo, kailangan natin tandaan yung positioning. Yun, yung markings na yun, kailangan natin ng puncher. Ayan, ito, para magkaroon tayo ng markings. Ganun din sa exhaust side. Ito yung intake side nya, and then the exhaust side, kailangan lagyan din. Yan. Ito. Yun. Then 10mm at 8mm lang ang pesa ng dalawang yan.
baklasan na natin. Wow! Ang itim. Yung tatanungin sa akin ito sa nagpagawa. Saan sir? Yung mga kasamahan kong driver. Mm. Nilapaw na tubig mo kayo dyan. Hindi pinatay. Hindi ang pinatay. Taksakan mo, Ned. Ang sarap maglaba pag ganyan, no? Parang yung sa ano, no? Sa inyo, Loy. Tapaing. Tapaing. Bye! Tinapa na may daing. Tapaing. Bye! Tinapanawi daing pala. Yan, okay guys, nabaklas na natin tong disassemble na natin yung turbo. Ayan ang dumi niya. Ayan. Ang tinakbo niya is 180,000 plus. Kaya yung flow ng air apektado, imbis na nakapag-boost siya ng maganda sa 18,000 rpm nagiging 12,000 rpm na lang. Ayan, lilinisan natin yun. Itong impeller nya, ito yung turbine nya, ito yung exhaust side, kaya madumihin itong exhaust side nya. Yun itong intake side, usually oil lang ang Oil mist. oil mist lang dito. Pero kung hindi maintain yung pagpapalit or paglilinis ng air cleaner, possible tudumi din yun. Yan, okay guys, natapos na natin tong turbo cleaning. So para okay naman, ikabit na yung upuan, iskan na rin natin, ino-obserbahan na lang natin para makita natin kung bago pa siya. Yan. So far maganda naman naging kinalabasan ng ating gawa. At yun lamang, at maraming salamat sa panonood. Kung di pa kayo napag-subscribe sa channel namin, mag-subscribe na kayo. Click the notification bell button para ma-update kayo sa natin ng mga video. Maraming salamat at yun lamang.